Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Maria Santos, isang doktor na may 12 taong karanasan, at ngayong araw, ating susuriin ang isang napakahalagang paksa. Paano makatutulong ang iba't ibang inumin para maibalik ang kalusugan ng kidneys at mabawasan ang bula sa ihi? Araw-araw, ang ating mga kidneys ay nagsasalangang humigit kumulang 190 litro ng dugo. Ngunit kung mapapansin mong may bula ang iyong ihi, ito ay isang babala na may problema sa filter ng iyong kidneys. Ayon sa mga kamakailang pag-aral, ang mga hindi nagbibigay pansin sa bula sa ihi ay 4 na beses na mas mataas ang pangganib na magkaroon ng irreversible kidney damage sa loob ng 5 taon. Ngunit mayroong isang bagay na kakaunti lang ang nagsasabi sa iyo. Hindi mo kailangan ng mamahaling paggamot o matinding detox program para mapabuti ito. Sa pamamagitan lamang ng ilang simpleng inumin, maari mo nang simulang suportahan ang iyong kidneys na mag-eliminate ng toxins at bawasan ang bula sa ihi sa loob lamang ng ilang oras. Isipin mo, gigising ka isang umaga, pupunta sa banyo, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang buwan, makikita mong malinaw at walang bula ang iyong ihi. Wala ng pag-alala, tanging kapayapaan ng isip. Sa aking channel, nirate ko ang mga inumin mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas ang bisa, at ang nangungunang inumin ay napatunayang nakababawas ang protein leakage sa kidneys ng hanggang 52%. Ang nakakagulat ay karamihan sa masangkap na ito ay malamang na nasa iyong kusina na. Maraming beses mo na itong nakita, pero hindi mo napansin ang kapangyarihan nito. At sa pagtatapos ng video na ito, maunawaan mo kung bakit ang pag-inom lamang ng maraming tubig ay hindi sapat para malutas ang problema sa bula sa ihi. Ang mga inumin. 1. 8 inumin. Tubig na may pipino, mint at kalamansi. Nakita mo na siguro ito kung saan-saan mula sa mga health articles, detox list, hanggang sa mga vlogger na nagbibigay ng healthy tips sa Pilipinas. Hindi naman ito walang silbi. Ang pipino ay nakakatulong sa hydrasyon, ang mint ay sumusuporta sa digestion, at ang kalamansi ay nagbibigay ng vitamin C. Ngunit isang pag-aral na inilatala sa Journal of Renal Nutrition ay nagpakita na ang simpleng infused water na tulad nito ay nagpapabuti lamang sa kidney filtration indicators ng humigit kumulang 4% pagkatapos ng 8 linggo. Ang 4% ay halos hindi kapansin-pansin. Ang tubig na may pipino, mint at kalamansi ay nakakatulong lamang upang mapanatili kang hydrated. Pinipigilan nito na lumala ang sitwasyon ngunit halos walang tulong sa pagpapakalang ng inflamed na filter ng kidneys. Isipin mo ito tulad ng pagpigil sa isang bahay na tuluyang masunog, ngunit hindi nito inaayos ang manasunog ng kwarto. Dapat bang inumin? O naman, halos walang gastos. Ang isang pipino ay mura lang. Hiwain lang, lagyan ng ilang dahon ng mint, kalahating kalamansi, ilagay sa pitsel ng tubig at hayang nakababat magdamag. Inumin kinabukasan. Ngunit may isang paalala, huwag dagdagan ng pampatamis. Maraming naglalagayng pulot o matamis na syrup na hindi sinasadya ay ginagawang isang inumin na nagpapataas ng blood sugar na nagbibigay ng dagdag na stress sa kidneys. Inumin ito ng natural, ngunit huwag asahan na malulutas nito ang problema sa bula sa ihi. Rating 2,10. 2. 7. Inumin dandelion root tea na may pulo. Madalas na binabanggit ang dandelion root. Naglalaman ito ng compound na tinatawag na taraxacin na nagpapasigla sa produksyon ng gebila at sumusuporta sa kidneys na mag-eliminate. Nege-waste ng dahan-dahan, ngunit ang epekto nito sa protein leakage ay limitado. Isang pag-aral sa Journal of Alternative and Complementary Medicine ay nagpakita na ang dandelion root ay nagpapabuti lamang sa kidney indicators ng humigit kumulang 12% at ang pagpapabuti na ito ay lumilitaw lamang pagkatapos ang regular na paggamit araw-araw sa loop
ng 10 hanggang 12 linggo. Samantala, karamihan sa mga tao ay sumusuko na pagdating ng ikatlong linggo. Susunod ay ang pulot. Isang kutsarang pulot ay naglalaman ng humigit kumulang 17 gramo ng asukal. Kung ang iyong kidneys ay nape-pressure dahil sa mataas na blood sugar, na isa sa mga pangunahing sanhi ng bula sa ihipaglampas ng 60 taong gulang, sinosolusyonan mo ang isang problema ngunit pinapalala ang isa pa. Sa totoo lang, ang dandelion root ay sumusuporta pa rin sa atay. At dahil ang atay at kidneys ay magkasamang nagbabahagi ng detoxification tasks, ang mas malusok na atay ay nakakatulong din na bawasan ang pasanin sa kidneys. Isang karaniwang pagkakamali ay marami ang nagpapababat lamang ng sasalop 3 hanggang 5 minuto bago inumin, ngunit hindi iyan sapat. Ang dandelion root ay kailangang pakuluan sa mahinang apoy sa loop ng 15 hanggang 20 minuto. Hindi lamang ibabat tulad ng ordinaryong tesa upang ma-extract ng buo ang sustansa sa ugat. Kung ibababat mo lang ang teabag sa tubig, makakakuha ka lamang ng humigit kumulang 1,3 ng epekto. Sa buod, ang pinakamahusay na paraan ay ang paggamit ng purong pinatuyong ugat, pakuluan ng dahan-dahan sa tamang oras, at iwasan ang pulot. Sa halip, maari kang magdagdag ng manipis na hiwang ng sariwang luya. Rating 3,10. May epekto, ngunit mabagal. Ngayon, magsisimula na tayo sa mga inumin na talagang may mas malaking epekto. 3. 6 na inumin. Corn silk tea, rambutan ng mais. Karamihan sa mga tao ay itinapon lamang ang magabuho ng mais. Isang malaking pagkakamali. Ang mga manipis at gusot na hibla na nakakabit sa mais ay naglalaman ng makapakipakinabang na compound tulad ng mycenic acid at beta-sitosterol na may natural na anti-inflammatory properties para sa urinary tract. Isang pag-aral sa Journal of Ethnopharmacology ay nagpakita na ang corn silk extract ay nakababawas ng mga senyales ng pamamaga sa kidneys ng humigit kumulang 18% sa loob lamang ng 4 na linggo. Ngunit ang corn silk ay may malakas na diuretic na epekto. Pinapainom ka nito ng mas madalas. At kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang at kailangan ng gumising ng 2 beses bawat gabi, mas lalo mong hindi dapat inumin ang anumang bagay na magpapainom sa iyo ng mas madalas sa gabi. Ito ang pagkakamaling nagawang karamihan sa mga video tungkol sa kalusugan kidneys. Pinapayuhan ka nilang inumin ang mga tsaa na ito sa buong araw nang hindi iniisip kung ano ang mangyayari sa 2:00 ang umaga. Ang oras ang pag-inom ay napakahalaga. Kung gagamit kang corn silk tea, inumin ito bago magtanghali, huwag na huwag sa gabi. Ang paggawa ay napakasimple. Gumamit ng 1 kutsarang pinatuyong corn silk. Ibabat sa kumukulong tubig sa loob ng 10 minuto. Makakabili kang pinatuyong corn silk sa halagang mura lang at magagamit ito sa loob ng 1 buwan. Kung gumagamit kang antikoagulan o diabetes medication, kumonsulta muna sa iyong doktor. Maaring makipag-ugnayan ang corn silk sa mga gamot na ito. At kahit na ang 18% na pagpapabuti ay medyo maganda, mayroon pa ring mga inumin sa susunod na bahagi na doble ang epekto ng walang ganoong abala. Rating 4,10. 4. Ika-5 inumin. Tubig na may barley at kalamansi. Ang inuming ito ay nakakagulat sa marami. Kakaunti ang nakisip ng barley water pagdating sa kalusugan ng kidneys, ngunit dapat itong nasa listahan. Ang barley ay naglalaman ng isang uri ng soluble fiber na tinatawag na beta-glucan na may kakayahang mag-trap ng toxins sa digestive tract bago pa man sila makarating sa kidneys. Maari mong isipin ito bilang isang checkpoint na humaharang sa mga troublemakers bago sila makapasok sa katawan. Isang meta-analysis sa Journal of Biomedical Research ay nagpakita na ang regular na paggamit ng barley ay nakababawas ng urea at creatinine, dalawang mahalagang toxin indicator ng humigit kumulang 22% sa loob. Lamang 6 na linggo,
Ang epekto ay maring maksimula sa loop lamang ng ilang araw. Ang ihi ay nagiging mas malinaw, ang bula ay unti-unting nababawasan, at ang pakiramdam ng bigat o pagod sa lower back ay nagsisimula ring humupa. Huwag bumili ng nakaboteng barley water sa tindahan. Ang mga iyon ay karaniwang naglalaman ng maraming asukal at preservatives. Ang tamang paraan ay pakuluan ang 1,4 tasang barley, balat ay tinanggal, sa 4 na tasa ang tubig sa loop ang 30 minuto, pagkatapos ay salain ang solids, at pigayin ang kalahating kalamansi. Ang kalamansi ay nagbibigay ng citric acid na tumutulong na maiwasan ang kidney stones, isang karaniwang problema kapag nasira ang kidneys. Inumin ito sa umaga, mainit man o malamig. Ito ay isang inumin na naglilinis sa araw. Sumusuporta sa katawan na mag-detoxify ayon sa natural na biological rhythm habang ikaw ay aktibo. Isang paketeng barley ay mura lang at maaring magamit sa loop ng maraming linggo. Rating 6,10. Lubhang epektibo kung gagawin ng tama. Bago tayo magpatuloy, kung nakita mong kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng isang kapaki-pakinabang na komento sa ibabang video. Ang bawat komento mula sa iyo ay isang malaking motibasyon para sa aking channel na magpatuloy sa pagbabahagi ng mas maraming praktikal na impormasyon para sa kalusugan. VC. Ikanelya na inumin, nettle leaf tea at calamansi. Ang inuming ito ay sadyang underrated. Ang iyong kidneys ay nakadepende sa malilit na daluyan ng dugo na tinatawag na peritubular capillaries na tumutulong sa reabsorption ng nutrients at filtration ng waste. Kapag ang mga capillaries na ito ay namamaga, ang buong filtration system ng kidneys ay nagsisimulang humina. Ang dahon ng nettle ay direktang tumatarget sa pamamaga na ito. Naglalaman ito ng quercetin, isang malakas na natural na anti-inflammatory compound na nagtatarget mismo sa endothelial lining ng mga capillaries na yon. Isang pag-aral sa Journal of Herbal Medicine ay nagpakita na ang nettle leaf extract ay nakababawas ng protein leakage sa ihi ng hanggang 34% sa mga taong may magang yugto ng kidney failure. 34%, isang napakahusay na numero at mabilis ang epekto. Marami ang nagsasabing kapansin-pansing nabawasan ang bula sa ihi at mas malinaw ang ihi sa loob lamang ng 5 hanggang 7 araw. Ang pamamaga sa bukong-bukong ay nagsisimulang humupa, ang matagal na sakit sa lower back ay unti-unting nawawala. Kahit ang gastos ay napakababa. Ang paggamit ay napakasimple. Magbabat ng 2 kutsaritang nettle leaf sa mainit na tubig sa loop ng 10 minuto. Pigayin ang 1,4 gram kalamansi. Uminom lamang ng 1 beses sa umaga. Ang kalamansi ay nakakatulong na mapataas ang pagsipsip ng quercetin at panatilihin ang ihi sa medyo alkalina na estado na tumutulong na protektahan ang kidney filters. Ang lasa nito ay medyo tulad ng green tea ngunit may mas matapang na herbal na lasa. Paalala, kung gumagamit kang gamot sa presyon ng dugo o lithium, maaring mapataas ng nettle leaf ang epekto ng gamot. Kumonsulta sa iyong doktor bago gamitin. Rating 8,10. Lubhang epektibo, mura, mabilis ang epekto. Kuusi. Ikakolme inumin. Punarnava tea. Ang Punarnava ay sumikat sa mga komunidad ng Ayurvedic medicine sa India ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit karamihan sa mga Western doctor ay tiningnan lamang ito bilang folk remedy. Ngunit pagdating sa kidney recovery, ang inuming ito ay talagang may batayan. Ang Punarnava ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na Punarnavosid na gumagana sa paraan na kakaunti lamang ang ibang halaman ang nakakagawa. Sa halip na bawasan lamang ang pamamaga tulad ng nettle leaf, pinasisigla din ng Punarnava ang regeneration ng nasirang nephron cells. Ang bawat kidney ay may humigit kumulang 1,000,000 nephrons at paglampas ng 60 taong gulang, nawalan ka ng libu-libong unit. Tinutulungan ng Punarnava ang katawan na i-activate ang proseso ng pagkumpuni sa mga natitira.
Isang pag-aral sa Journal of Ethnopharmacology ay nakpakita na ang gumagamit ng punarnafa extract araw-araw ay nakpapabuti ng kanilang kakayahan na panatilihin ang protina ng hanggang 38% pagkatapos ng 8 linggo. Sa India at Nepal, ginamit ng maherbalista ang inuming ito ng higit sa 2,000 taon upang suportahan ang edemang bato at pagpapanatiling ang tubig. Ito ay isang kombinasyon ng sinaunang kalaman at modernong agham. Paano ihanda? Pakuluan ng dahan-dahan. Ang isang kutsaritang pinatuyong punarnava root sa 2 tasang tubig sa loop ng 15 minuto. Pagkatapos ay salain ang solids at inumin habang mainit-init sa gabi. Ito ay isang inumin na sumusuporta sa pagaling sa gabi. Ito ay gumagana habang ikaw ay natutulog ng hindi nagdudulot ng madalas na pag-ihi dahil nakakatulong ito na bawasan ang pagpapanatili ng tubig sa halip na pilitin ang katawan na patuloy na mag-eliminate. Ang lasa ay medyo mapait. Ngunit kung talagang gusto mong mapabuti ang kalagayan ng iyong kidneys, matatanggap mo ito. Rating 8.5,10. Napakataas ng epekto ngunit kailangan ng pag-adjust sa lasa. 7. Ika-2, inumin, celery, parsley, at calamansi juice. Ang tatlong ito ay may pambihirang kakayahan na bawasan ang pamamaga ng bato kumpara sa maraming iba pang nasa listahan. Ang parsley lamang ay nagbibigay ng humigit kumulang 215 mg apigenin bawat 100 gramo. Ang celery ay nagdaragda ng humigit kumulang 19 mg kasama ang isang compound na tinatawag na 3N-butyl phthalide na tumutulong na mapababa ang presyon ng dugo at direktang bawasan ang presyon sa ma-filter ng bato. Kapag pinagsama mo sila at nakdakdang sariwang kalamansi, gumagawa ka ng isang tunay na accelerator para sa kidney recovery. Isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ay nagpakita na ang mataas na paggamit ng apigenin ay nakababawas ng mga senyales ng pamamaga sa kidneys ng hanggang 44% pagkatapos ng 12 linggo. Paano ito gawin? Isang bungkos ng flatleaf parsley, 4 na tangkay ng celery kasama ang dahon, at isang balatan na kalamansi. Ilagay sa juicer o blender kasama ang kalahating tasa ang tubig. Pagkatapos ay salain. Inumin agad pagkatapos gawin. Mabilis na nabubulok ang apigenin kapag nalantat sa hangin. Kaya pinakamahusay na inumin habang sariwa pa. Sa unang linggo pa lang, marami ang nakakitang kapansin-pansing pagbabangang bula sa ihi. Pagkatapos ang 1 buwan, malinaw mong mararamdaman ang pagpapabuti, nabawasan ang pamamagang paa, at humupa ang pakiramdam ng paninikip sa binti. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ito no. 1 ay dahil sa convenience. Kailangan mo ng juicer o magandang blender. Kailangan mo ring bumili ng sariwang parsley at celery ng regular, ibig sabihin, kailangan mong mag-grocery ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Ngunit kung patuloy mong gagamitin ito araw-araw sa loop ng 30 araw, ang epekto nito ay lumalampas sa maraming karaniwang pamamaraan sa pagkontrol ng maagang yugto ang protein leakage. Rating 9,10. Lubhang epektibo ngunit kailangan ng pang-araw-araw na paghahanda. 8. Ika-1 inumin, tubig na may coriander seeds, cinnamon, at calamansi. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng pinakamataas na konsentrasyon ng aktibong sangkap na nagpoprotekta sa bato sa isang napakasimpleng recipe na maaari mong gawin sa loop lamang ng 5 minuto. Ang butong coriander ay naklalaman linalul acaranil acetate. Ang dalawang compound na ito, kapag pumasok sa katawan, ay nagiging malakas na anti-inflammatory agent na may napakataas na bisa. Ang cinnamon ay nagbibigay ng cinnamtanin B1 na tumutulong na patatagin ang blood sugar, isa sa mga nakatagong sanhi nga, protein leakage na kakaunti lamang ang nagbibigay pansin. At ang calamansi ay nagbibigay ng citric acid na tumutulong na mapanatili ang isang bahagyang alkalina na kapaligiran,
na nagpoprotekta sa kidney filters mula sa pinsala na dulot ng asid. Kapag pinaksama, hindi lamang nila binabawasan ang pamamaga. Direkta nilang tinutugunan ang lahat ng tatlong pangunahing sanhi: blood sugar, blood pressure, at filter damage. Isang mahalagang pag-aral sa Journal of Renal Nutrition and Health ay nagpakita na ang mga taong higit sa 55 taong gulang na gumamit ng coriander at cinnamon compounds araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng 52% pagpaba sa protein sa ihi, 21% pagpapabuti sa pangkalahatang filtration function ng bato, kapansin-pansing pagbaba sa systemic inflammation, at makabuluhang pagbaba sa pagpapanatili ng tubig sa pa. Ito ay napakahalaga dahil ang pinakamalaking takot ng marami ay hindi lamang ang bula sa ihi, kundi ang pakiramdam ng pamamaga, pagkapagod, at ang unti-unting pahina ng katawan sa paglipas ng panahon. Ang inuming ito ay nakakatulong na mapabuti ang lahat ng mga problemang iyon. Ang paggawa ay napakasimple. Durugin ng bahagya ang isang kutsarang buong butong coriander, magdagdag kalahating kutsaritang Ceylon cinnamon powder, huwag gumamit ng cassia cinnamon. Pakuluan sa 2 tasa ng tubig sa lubeng, 10 minuto, salain ang solids, at pigain ang sariwang calamansi juice. Inumin ng mainit tuwing umaga sa walang laman na tiyan. Ang gastos ay napakababa. Isang paketeng butong coriander ay mura lang, at ang Ceylon cinnamon ay abot kaya rin. Parehong maaring magamit sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, na nakakahalaga lamang ng ilang piso sa bawat pag-inom. Ang epekto ay mabilis. Marami ang nakakita ng mas malinaw na ihi sa loob lamang ng 48 oras. Ang bula ay nagsimulang bumaba pagkatapos ng 4 hanggang 5 araw at pagkatapos ng 3 linggo. Ang pagbabago ay napakalinaw. Rating 10,10. Mahalagang paalala. Ang pag-inom sa walang laman na tiyan ay isang mahalagang salik. Nakakatulong ito sa katawan na maabsorb ng husto ang nga aktibong sangkap ng hindi nakikipagkumpetensya sa pagkain. Gumamit ng purong coriander seeds at purong Ceylon cinnamon. Huwag gumamit ng pinahalong uri o may additives. Ang lasa ay medyo mainit, medyo matapang ang herbal na amoy. Marami ang hindi sanay ngunit patuloy pa rin ang pag-inom dahil sa kapansin-pansing epekto. Babala, sa unang ilang araw, maaring gawing bahagyang madilim ng cinnamon ang ihi. Ito ay isang normal na fenomenon na tinatawag na kromaturia at mawawala pagkatapos ng humigit kumulang 1 linggo. Bukod pa rito, ang cinnamon ay naglalaman ng kumarin na maring makaapekto sa blood clotting. Kung gumagamit ka ng anticoagulant medication tulad enigra, warfarin, kumonsulta sa iyong doktor bago gamitin. Para sa karamihan ng mga taong higit sa 60 taong gulang na nakakaranas ng bula sa ihi at stress sa kidneys. Ito ang pinaka-epektibong natural na paraan na maaari mong ilapat. Araf-araf na plano. Ito ang iyong pang-araw-araw na plano. Bawat umaga, magsimula sa 1 baso ng tubig na may coriander seeds, cinnamon at kalamansi sa walang laman na tiyan. Ito ang pinakamahalagang pundasyon. Sa hapon, maaari kang magdagdag na nettle leaf tea o punarnava tea. Pumili ng isa at panatiliang itong regular. Para sa pinakamataas na epekto, magdagdag ng celery, parsley at calamansi juice 3 hanggang 4 na beses bawat linggo. Sa loob lamang ng 3 araw, makikita mong mas malinaw at kalmado ang iyong ihi. Pagkatapos ang 1 linggo, ang bula ay kapansin-pansing bumaba. Pagkatapos ng 2 linggo, malinaw mong mararamdaman na nabawasan ang pamamagang paa at gumaan ang pakiramdam ng bigat sa lower back. At pagkatapos ng 1 buwan, ang iyong kidney indicators ay maaring mapabuti ng husto na magulat ang iyong doktor kapag nakita ang resulta ng pagsusuri, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagtitiyaga. Hindi ka maring uminom ng 3 araw at asahan ang pangmatagalang resulta. Dapat itong maging pang-araw-araw na ugali.
tulad ng pagsisipilyo o pag-inom ng gamot. Ang pagkakaiba ay, talagang epektibo ito at ang gastos ay ilang piso lamang bawat buwan. Subukang ihambing ito sa mga deresetang gamot na maaring magastos ang libu-libo at may kaakibat na maraming side effects. Huwag magkamali sa mga sumusunod na seryosong pagkakamali. Una, huwag uminom kasama ang pagkain. Maghintay ngang hindi bababa sa 30 minuto bago kumain. Pangalawa, huwag magdagdag ng asukal, pulot, o anumang pampatamis. Ang asukal ay nagpapatas ng blood sugar, isa sa mga pangunahing sanhi ng protein leakage. Pangatlo, huwag asahan ang overnight results. Ang pagpapagaling ng kidney filters ay nangangailangan ng ilang linggo ng regular na paggamit. Pang-apat, huwag basta-bastang itigil ang kasalukuyang gamot nang hindi kumukonsulta sa iyong doktor. At sa wakas, pumiling purong sangkap. Basahing mabuti ang label ng produkto. Iwasan ang fillers, preservatives, at masangkap na hindi mo naiintindihan. Sa madaling salita, gustong gumaling ng iyong kidneys, gustong gumana ng normal ang iyong filters. Ngunit kailangan nila ng tamang sangkap para magawa iyon, at ito ang hamon para sa iyo. Mangako kang inom ng tubig na may coriander seeds, cinnamon, at kalamansi bawat umaga sa loob kan 30 araw. 30 araw lang, subaybayan ang iyong nararamdaman, obserbahan ang pagbabangang bula sa ihi. Damhin ang pagbabalik ng enerhiya bawat linggo. Ngayon, isulat ang kalagayan ng iyong ihi. Ilawan ang bula, kulay, lahat. Pagkatapos kang 30 araw, gawin muli iyon, hindi ka maniniwala sa pagkakaiba. Ang pamamaraang ito ay epektibo. Malinaw ang batayan sa agam. At totoang maresulta. Ngunit kailangan mo itong talagang gawin. Hindi gagaling ang iyong kidneys kung hindi ka kikilos. Ang mainuming ito ang iyong solusyon. Simulan mo bukas ng umaga. Magpapasalamat sa iyo ang iyong kidneys. Salamat sa inyong panunod at tandaan, ang kalusugan ay kayamanan.